Maaari mo bang talikuran ang iyong sariling bayan? Kung ang isang sundalong buong buhay na nag-alay ng kanyang dugo't pawis para sa isang bansa ay magpasya na talikuran ang kanyang pagkamamamayan, ito ba ay isang pagtataksil o isang katapangan para sa isang bagong pag-ibig? Ang kuwento ngayon ay nagsisimula sa desisyon ng aking ama, isang retiradong general ng US Army na maging isang Pilipino. Sinundan ko siya hanggang dito upang alamin ang dahilan sa likod ng kanyang pagpili. Ngunit ang natuklasan ko rito ay isang hindi inaasahang bagong kahulugan ng pamilya. Ang pangalan ko ay Julia Collins, isang human rights lawyer mula sa New York. Hayaan ninyong ibahagi ko ang aking kwento na nagsimula ng dahil sa nakakagulat na desisyon ng aking ama na nagdala sa akin sa Pilipinas. Simulan na natin ang kwento ngayon. Disyembre 2023, Camp Aguinaldo, Quezon City. Ang malamig na hanging amihan ay umiihip sa buong kampo. Ito ang araw ng retirement ceremony ng aking ama, si Lieutenant General James Collins, na naglingkod sa US Army ng mahigit 30 taon. Isang seremonya upang iwanan ang hindi mabilang na mga medalya at isang marangal na karera para sa pagiging isang sibilyan. Lieutenant General James Collins, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang paglilingkod sa United States Army, wika ng commander. Pagkatapos ng kanyang talumpati, umakyat ang aking ama sa entablado, tulad ng dati, nanatili ang kanyang matikas at kagalang-galang na tindig. Ngunit may kakaiba. May ibang determinasyon sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita noon. Isang karangalan na paglingkuran ng Estados Unidos sa loob ng 30 taon, matatag na sabi ng aking ama. Ang sumunod niyang sinabi ay ikinagulat ng lahat ng naroroon. At ngayon, nais ko namang paglingkuran ang Republika ng Pilipinas. Mananatili ako rito sa Pilipinas at mag-a-apply para sa pagkamamamayang Pilipino. Biglang tumahimik ang buong lugar. Habang tumutugtog ang pambansang awit ng Amerika, sumaludo ang aking ama sa watawat ng Pilipinas at Estados Unidos. Narinig ko ang bulungan ng kanyang mga kasamahan. Naroon din ako sa seremonya. Ang biglaang pahayag ng aking ama ay nagdulot ng pagkablangko sa aking isipan. Dad, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Paglapit ko sa kanya, pagkatapos ng seremonya, ngunit isang pamilyar na ngiti lamang ang kanyang isinukli. Julia, alam kong nakakabigla ito para sa iyo, pero ito ang pinakasiguradong desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng Philippine Army. Siya si Colonel Isabel Reyes. Ipinakilala siya ng aking ama, ngunit hindi ako nakinig. Puno na ng galit at pagkalito ang aking isipan. Babalik na ako sa New York. Masyadong biglaan ang lahat ng ito. At sa gayon, umalis ako ng Pilipinas nang hindi man lang pinakinggan ang paliwanag ng aking ama. Hindi ko lubos maisip kung paano ang isang amang tapat sa kanyang bansa sa loob ng 30 taon ay bigla na lang magpapasya na maging mamamayan ng ibang bansa. Pagkabalik ko sa New York, 2 buwan akong hindi nakipag-ugnayan sa aking ama. Sinubukan kong ibaon sa limot ang nakakagulat na pangyayari sa pamamagitan ng pagiging abala sa trabaho bilang isang human rights lawyer. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalalim ang sama ng loob at pakiramdam ng pagtataksil sa isang sulok ng aking puso. Mula sa aking opisina sa 42nd Street sa Manhattan, tanaw ang skyline ng New York, nagsimula ang isang mahirap na tawag sa telepono. Julia, maaari na ba tayong mag-usap? May pangungulila sa boses ng aking ama, ngunit sumabog ang lahat ng pinigilan kong emosyon. Dad, bakit niyo ginagawa to? Buong buhay kayong lumaban para sa Amerika. Tapos ngayon, tatalikuran niyo na lang basta-basta? Si Lolo ay namatay sa Vietnam at si Lola ay naglingkod din sa Navy. Ang pamilya natin ay henerasyon nang nagpoprotekta sa bansang ito. Saglit na katahimikan ang sumunod mula sa kabilang linya. At pagkatapos ay narinig ko ang mahinahong boses ng aking ama. Hindi ko tinatalikuran ng Amerika.
Pinipili ko lang ang isa pang bansa na minamahal ko. Julia, alam mo kung gaano katagal akong nadestino sa Pilipinas. Matagal ko nang itinuturing na pangalawang tahanan ang lugar na ito. Dad, misyon lang yan. Ang misyon at pagkamamamayan ay magkaibang magkaiba. Julia, maiintindihan mo kapag nakita mo mismo ang buhay ko rito kasama si Isabel. Ang kapayapaang natagpuan ko rito. Napakunot ang noo ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang pamilyar na tanawin ng New York ay biglang naging banyaga sa aking paningin. Si Isabel. Dahil ba sa babaeng iyon? Siya ba ang dahilan kung bakit pati pagkamamamayan nyo ay binabago nyo? Si Isabel ay bahagi lamang ng aking desisyon. Ngunit kapag nakilala mo siya, maiintindihan mo kung bakit ko siya minamahal. Pagkatapos ng tawag, matagal akong nakatayo sa tabi ng bintana ng opisina. Magulo ang isipan ko, ngunit isang bagay ang malinaw. Kailangan kong makita mismo ang pinili ng aking ama. Kung ano ang napakalakas na dahilan na iyon para talikuran niya ang Amerika at maging mamamayan ng ibang bansa. Mr. Miller, kailangan ko pong magbakasyon. May kailangan akong puntahan sa Pilipinas. Sa loob ng eroplano, inisip ko ang ugnayan ng aking ama at ni Isabel Reyes. Lagi niyang sinasabi na hinahangaan niya ito. Nagtaka ako kung paano sila nagkakilala at kung ano ang kanilang relasyon. Pagdating ko sa NAIA, agad kong tinawagan ang aking ama. Alam niyang darating ako. Ngunit nagulat pa rin ang kanyang boses. Julia, dumating ka nga. Susunduin kita. Wag na po. Magta-taxi na lang ako. Ibigay niyo na lang po ang address. Ibinigay ng aking ama ang address ng isang bahay sa isang tahimik na village sa Quezon City. Habang binabaybay ng taxi ang kahabaan ng EDSA, pinagmasdan ko ang tanawin ng Maynila, isang halo ng modernong gusali at tradisyonal na pamumuhay. Ano kaya sa bansang ito ang labis na nakabighani sa aking ama? Nakarating ako sa isang bahay na may magandang hardin, isang perpektong kombinasyon ng modernong arkitektura at mga elementong Pilipino. Pagbukas ng pinto, isang masayang ama ang sumalubong sa akin. Naka-casual na damit at hindi naka-uniforme, tila ibang tao ang aking ama. Julia, sa wakas, narito ka na. Tuloy ka. Pagpasok ko sa loob, naramdaman ko ang maaliwalas na kapaligiran. Ang mga muebles ay kakaibang pinaghalong istilong Pilipino at Amerikano. Sa isang pader ng sala ay nakasabit ang mga litrato at medalya ng aking ama noong nasa serbisyo pa siya, at sa tabi nito ay mga larawan ng magagandang tanawin sa Pilipinas. Si Isabel ay mamaya pa uuwi. May trabaho pa siya sa Department of National Defense. Habang umiinom kami ng kape, ikinuwento ng aking ama ang una nilang pagkikita ni Isabel. Taong 2015 iyon. Sa kasagsagan ng balikatan exercises, may tensyon noon sa Mindanao. Nasa gitna kami ng joint military training at si Isabel ang commander ng isang special operations team. Nailigtas niya ang buhay ng mga tauhan namin dahil sa kanyang desisyon. May paghanga sa mga mata ng aking ama. Mula noon, madalas na kaming magkasama sa mga joint operation. Si Isabel ay isang mahusay na strategist at higit sa lahat, mayroon siyang paninindigan sa kanyang mga prinsipyo. Sa paglipas ng panahon, ang aming relasyon bilang magkatrabaho ay naging mas malalim. Naging sandalan at tiwala kami sa isa't isa. Paano naging pag-ibig ang isang profesional na relasyon? Saglit na nag-isip ang aking ama bago ngumiti. Noong 2019, may isang insidente sa isang liblib na lugar sa Zamboanga. Naiwan kaming dalawa lang. Sa loob ng 30 oras, magkasama naming hinarap ang sitwasyon at humanap ng daan palabas. Doon sinabi sa akin ni Isabel, General Collins, kasama ka. Kampante akong makakaligtas ako sa anumang laban. Sa sandaling iyon, nalaman kong hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Habang nakikinig sa kwento ng aking ama, napaisip ako sa buhay niya na hindi ko kailanman nalaman. Marahil, dito niya natagpuan ang kanyang tunay na sarili. Mula nang pumanaw si Mami,
Palagi na lang kayong sundalo. Noong nag-aaral ako sa kolehiyo, hanggang sa law school, palagi kayong nasa misyon. Ngayon lang ba kayo nakahanap ng sarili ninyong kaligayahan? Isang mainit na ngiti ang isinukli ng aking ama. Oo, masasabi mo na. Ngunit sana, malaman mo na narating ko ito dahil sa iyo. Sana maintindihan mo, Julia. Nang gabing iyon, bumalik ang mga alaala. Noong bata pa ako, palaging wala ang aking ama dahil sa kanyang mga misyon at nagtatampo ako sa kanya. Ngunit kasabay nito, ipinagmamalaki ko rin siya. Ang dahilan kung bakit ako naging human rights lawyer ay dahil gusto kong magtrabaho para sa katarungan tulad niya. Kinaumagahan, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa harap. Nagising ako at lumabas sa pasilyo kung saan nakita ko si Isabel, nakasuot ng uniforme. Mukha siyang pagod, ngunit may dangal pa rin. Julia, ikinagagalak kitang makilala. Sinabi sa akin ni James na dumating ka na. Ang kanyang Ingles ay may tonong Pilipino, ngunit malinaw. Ang kanyang mga mata ay mainit at puno ng sinseridad. Hello po, Miss Isabel. Pasensya na po sa biglaang pagdating ko. Huwag kang mag-alala. Matagal na kaming umaasa na darating ka. Palaging ikinukwento sa akin ni James kung gaano ka kahalaga sa kanya. Biglang naging komplikado ang nararamdaman ko. Ang babaeng inakala kong umagaw sa aking ama, ngayong kaharap ko na, ay hindi pala ganoon kasimple. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa ng aking ama dito sa Pilipinas. Kung ganoon, gusto mo bang sumama bukas? Para makita mo mismo kung ano ang ginagawa ni James ngayon. Kinabukasan, nagtungo kami sa isang training center sa Fort Bonifacio. Doon, nagle-lecture ang aking ama sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines tungkol sa International Crisis Management. Nakakamangha ang kanyang pagsasalita ng Ingles at Tagalog ng salitan. Lalo na ang ngiti sa kanyang mukha kapag nagsasalita siya sa Tagalog. Hindi ko alam na ganun siya kagaling magtagalog, sabi ko. Ngumiti si Isabel. Noong una, mga military terms lang ang alam niya. Pero sa nakalipas na 5 taon, nagsikap siyang mag-aral. Ngayon, kaya na niyang tumawad sa palengke. Pagkatapos ng lecture, lumapit ang aking ama. Julia, nandito ka pala. Kamusta? Nakakabilib. Matagal ko nang hindi nakikita na ganito kayo ka-passionate. Ngumiti ang aking ama ng may kasiyahan. Simula pa lang ito, sa susunod na buwan, magsisimula na akong magturo bilang guest professor sa National Defense College of the Philippines. At kasalukuyan, nang pinoproseso ang aking Filipino citizenship sa mga salitang iyon, tila bumalik ako sa realidad. Seryoso nga ang aking ama na talikuran ang pagiging Amerikano para maging isang Pilipino. Sigurado na po ba talaga kayo? Alam niyo po na wala nang balikan ang desisyong ito, di ba? Tumango ang aking ama na may seryosong mukha. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na pumili ako para sa sarili ko. At ang pagpiling iyon ay ang magsimula ng bagong buhay dito, kasama si Isabel. Kinabukasan, inanyayahan ako ni Isabel sa isang event ng Department of National Defense. May mahalaga raw siyang presentasyon. Sa totoo lang, hindi ako interesado. Ngunit gusto kong mas makilala pa ang babaeng ito na labis na hinahangaan ng aking ama. Pagdating namin sa isang malawak na conference hall, maraming tao ang bumabati kay Isabel. Nakasuot siya ng uniforme ng Philippine Army. At kahit maliit ang kanyang pangangatawan, ramdam ang kanyang autoridad. Si Colonel Reyes ay isa sa mga pinakamahusay na military strategist sa bansa, lalo na sa larangan ng humanitarian military operations. Bulong sa akin ng isang babaeng opisyal na nakaupo sa tabi ko. Tila walang nakakaalam na ako ang magiging stepdaughter ni Isabel. Nagsimula ang presentasyon ni Isabel. Ang paksa ay International Cooperation for Peacekeeping. Ramdam sa bawat salita niya ang sinseridad at passion, lalo na sa bahaging tungkol sa pagprotekta sa karapatang pantao na labis kong hinangaan, ang kapangyarihang militar. Sa huli, ay isang kasangkapan
upang protektahan ang kapayapaan at dignidad ng tao. Ang tunay na pinoprotektahan natin ay hindi ang mga hangganan, kundi ang buhay at karapatan ng mga taong naninirahan sa loob nito. Ang mga prinsipyong ito ay kapareho ng mga ipinaglalaban ko bilang isang human rights lawyer. Si Isabel ay hindi lamang isang sundalo. Siya ay isang taong may malalim na pilosopiya at paninindigan. Pagkatapos ng presentasyon, nilapitan ko siya. Napakaganda po ng inyong presentasyon, lalo na po ang bahagi tungkol sa human rights. Ngumiti si Isabel. Salamat, Julia. Marami nang naikwento sa akin si James tungkol sa trabaho mo bilang human rights lawyer. Sana balang araw, magkaroon tayo ng pagkakataong magkatrabaho. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nakita ko si Isabel hindi bilang kasintahan ng aking ama, kundi bilang isang kagalang-galang na tao. Pauwi, tinanong ako ng aking ama, "Anong masasabi mo sa presentasyon ni Isabel?" Nakakamangha po. Isa siyang kahanga-hangang tao. Ngumiti ang aking ama. Oo, si Isabel ang pinakamatapang at may prinsipyo na taong nakilala ko. Palagi niyang ipinaglalaban kung ano ang sa tingin niya ay tama, kaya po pala ninyo siya minahal. Isa iyan sa mga dahilan. Pero dahil din sa kanyang kabaitan. Sa kabila ng kanyang matigas na anyo, si Isabel ang isa sa pinakamaalalahanin at mapagmalasakit na taong kilala ko. Nang sumunod na weekend, sinabi ni Isabel na may gusto siyang ipakita sa akin. May ibang lakad daw ang aking ama, kaya hindi siya makakasama. Gusto kong ipakilala sa iyo ang isang espesyal na lugar na binibisita ko linggo-linggo. Nagbiyahe kami ng halos 1 oras papunta sa isang pasilidad sa labas ng Maynila. Ang pangalan ng lugar ay Bahay Pag-asa, isang shelter para sa mga batang naulila dahil sa mga kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gusto kong makita mo kung ano ang ginagawa ko rito. Pagpasok namin, masayang sinalubong ng mga bata si Isabel. Naaalala niya ang pangalan ng bawat isa at binati niya sila ng may init. Karamihan sa mga batang ito ay tumakas mula sa kanilang mga lugar ng walang magulang. Ang iba ay nawalan ng magulang dahil sa hidwaan. At ang iba naman ay tumawid sa panganib para lang makatakas sa kahirapan. Malungkot na paliwanag ni Isabel. Ito ang tanging dahilan kung bakit ako naging sundalo. Para hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari. Habang kasama ko ang mga bata, unti-unti kong naintindihan kung bakit naroon si Isabel. Tinuturuan niya ang mga bata ng Filipino, gumagawa ng mga art activity, at kung minsan, ibang-iba ito sa kanyang buhay militar, ngunit tila isang mahalagang misyon din ito na kanyang sineseryoso. Nang hapon na, isang batang lalaki ang maingat na lumapit sa akin. Mga 10 taong gulang, nagngangalang Leo. Galing po kayo sa Amerika? Oo. Paano mo nalaman? Sinabi po ni Ma'am Isabel. Kayo raw po ang anak ni Lolo Collins. Lolo? Nagtaka ako, ngunit agad kong nalaman ang kuwento. Ayon kay Leo, 6 na buwan ng regular na bumibisita ang aking ama sa lugar upang turuan sila ng Ingles. Noon, bumukas ang pinto at pumasok ang aking ama. Ang sabi niya ay may ibang lakad siya, ngunit naroon siya, may dalang maraming regalo. Lolo Collins! Sigaw ng mga bata habang tumatakbo palapit sa kanya. Masayang ngumiti ang aking ama at niyakap ang bawat isa. Ibinigay niya kay Leo ang isang maliit na kahon ng regalo. Leo, heto na yung robot model na sinasabi mo. Subukan mong buuin. Nagliwanag ang mukha ni Leo. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at sinabi sa aking ama, Lolo, ang ganda po ng anak niyo. Ngumiti ang aking ama. Oo, anak ko siya. Ipakikilala ko sa inyo si Julia. Bumati sa akin si Leo. Hello po, Ate Julia. Ako po si Leo. Pinakita po sa akin ni Lolo yung family picture niyo. Kasama po kayo doon. Napaiyak ako. Kahit dito, itinuturing pa rin akong pamilya ng aking ama. Pinigilan ko ang aking luha. At tumango. Nice to meet you. Leo,
Nang gabing iyon, pauwi sa kotse, sinabi ni Isabel, si James ay parang tunay na lolo sa mga batang ito. Lalo na kay Leo. Nawala na kasi ang parehong magulang niya. Bigla kong napagtanto. Ang aking ama ay bumubuo ng isang bagong pamilya rito. At sa pamilyang iyon, kasama pa rin ako. Nag-extend ako ng aking biyahe ng 1 linggo. Gusto ko pang malaman ang tungkol sa aking ama, kay Isabel, at sa bansang Pilipinas. Isang araw, nag-alok si Isabel. May espesyal na okasyon ngayong weekend. Kasal ng pamangkin ko. Gusto mo bang sumama? Nag-alinlangan ako. Isang tradisyonal na kasal sa Pilipinas? Babagay kaya ako? Okay lang po ba na sumama ako? Dayuhan ako. Ngumiti si Isabel. Oo naman. Naghanda na rin ako ng isusuot mo. Gusto mo bang subukan? Inihanda niya para sa akin ang isang magandang modern Filipiniana dress na kulay light blue na may burda ng mga rosas. Unang beses kong magsuot nito kaya nailang ako. Ngunit sa tulong ni Isabel, naging komportable rin ako. Ang ganda mo, Julia. Para kang isang tunay na Pilipina. Nang tumingin ako sa salamin, nakaramdam ako ng pagiging banyaga ngunit may halong pagkamangha. Ako, isang abogado mula sa Amerika, nakasuot ng Filipiniana, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, naging komportable ako. Noong weekend, dumalo kami sa isang tradisyonal na kasal na ginanap sa isang magandang hardin. Humanga ako sa makalumang kapaligiran at sa magandang seremonya, ang pagmamano ng ikakasal sa isa't isa at ang pagtitipon ng mga pamilya upang magbigay ng kanilang basbas ay napakamakabuluhan. Sa kultura namin, ang kasal ay hindi lang para sa 2 tao. Ito ay pagsasama ng 2 pamilya, paliwanag ni Isabel. Tumango ako. Muli kong pinag-isipan ang relasyon ng aking ama at ni Isabel. Sila ay hindi lamang magkasintahan. Sila ay 2 kaluluwang nagmula sa magkaibang mundo na bumubuo ng isang bagong pamilya. Pagkatapos ng seremonya, lumapit ang aking ama. Bagay na bagay sa iyo ang suot mo, Julia. Salamat po, Dad. Noong una, nailang ako, pero ngayon, gusto ko na siya. May nakita akong emosyon sa mga mata ng aking ama. Nang magdesisyon akong manatili sa Pilipinas, ang pinakaikinababala ko ay baka hindi mo ako maintindihan. Pero nagpapasalamat ako na tinanggap mo ito ng may bukas na isipan. Hinawakan ko ang kamay ng aking ama. Sa totoo lang po, hindi ko naintindihan noong una. Pero ngayong nandito na ako at nakikita ko ang bagong buhay ninyo, unti-unti ko nang naiintindihan. Ang amang kilala ko ay wala na. Pero ang amang mahal ko ay narito. Nang gabing iyon, pauwi sa bahay sa Quezon City, napagtanto ko na wala akong karapatang husgahan kung tama o mali ang desisyon ng aking ama. Ang mahalaga ay masaya siya. At sa kaligayahang iyon, mayroon pa ring lugar para sa akin. 1 taon ang lumipas. Pagkabalik ko sa New York, regular kaming nag-uusap ng aking ama at ni Isabel. Nakuha ng aking ama ang kanyang Filipino citizenship at formal silang ikinasal ni Isabel. Siyempre, dumalo ako sa kanilang kasal. At ngayon, muli akong nasa Naya. Ngunit hindi na ito para sa isang maikling pagbisita. Iminungkahi ko sa aking law firm sa New York na magtayo ng sangay sa Maynila. At itinalaga ako ng kumpanya bilang consultant para sa isang international law center sa Pilipinas. Sa airport, sinalubong ako ng aking ama at ni Isabel at sa aking pagkagulat, kasama nila si Leo. Ate Julia, kamusta na po? Niyakap ko si Leo na malaki na ang itangkad. Sinabi ng aking ama, pamilya na namin si Leo. Formal na namin siyang inampon. Nagulat ako. Ngunit sa isang banda, inaasahan ko na rin ito. Ang pagmamahala ng aking ama at ni Isabel ay umabot na rin kay Leo. 1 buwan na mula nang manirahan ako sa Maynila. Isang umaga ng weekend, naglakad kami ng aking ama sa kahabaan ng Ayala Triangle Gardens. Ang aking ama ay isa ng ganap na Pilipino.
Matatas na siyang magtagalog, paborito na niya ang sinigang, at tila mas malakas na ang kanyang puntong Pilipino sa Ingles kaysa sa kanyang Massachusetts accent. Julia, masaya akong nagsisimula ka na rin ng bagong buhay dito. Opo, Dad. Noong una, tutol ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang tahanan ay hindi tungkol sa pagkamamamayan, kundi kung nasaan ang iyong puso. Ngumiti ang aking ama. Mabuti naman, at napagtanto mo iyan. Ngayon, isa na akong taong may dalang kultura at halaga ng dalawang bansa. At sa tingin ko, naging mas mabuting tao ako dahil dito. Tumingin ako sa skyline ng Makati at huminga ng malalim. Ang lungsod na ito ay hindi na banyaga sa akin. Ang bagong tahanan na natagpuan ng aking ama ay unti-unti na ring nagiging tahanan ko. Salamat, Dad, dahil ipinakita niyo sa akin ang isang mas malawak na mundo. Hindi, Julia. Ako ang dapat magpasalamat dahil tinanggap mo ito ng may bukas na puso. At tandaan mo, nasaan man tayo, palagi tayong isang pamilya. Nag-selfie kami ng aking ama, na ang background ay ang mga nagtataasang gusali. At sa litratong iyon, nag-iwan ako ng mensahe. Bagong pagkamamamayan, bagong pamilya, ngunit isang pag-ibig na hindi magbabago. Dito sa Maynila, ang tahanan naming lahat